Nagbabagang bakbakan, Jack vs. Mr. Fogg. Sa kabanatang ito, magpapatuloy ang matinding laban sa pagitan ng killer at ng demigod. Punong-puno ito ng mga revelasyon, at dito rin ibubunyag na ang anak ng demigod na si Mr. Fogg ang responsable sa lahat ng kabuluhan sa barko. Hindi lamang ito ang dapat nating abangan, sapagkat tila may ipit ang buong grupo ng Mother Goose sa alanganin. Ang tensyon ay nag-iinit, at tila walang makakatakas sa nagbabadyang kapahamakan. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Jack the Ripper Case Files Kabanata 21. Parent-Child Quarrel. Sa simula ng kabanata, hindi mapantayan ang kasiyahan sa mukha ng ating bida matapos niyang mapinsala ang katawan ng demigod na si Mr. Fogg. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasaktan ng tila walang kasiraan na katawan ni Mr. Fogg, at kinumpirma pa niya ito na siya nga ay nakaramdam ng kirot. Nang mabanggit ni Jack ang pangalan ni Anne, sa isang maikling saglit, nasilip niya ang isang bahagyang kulay ng emosyon ng kanyang kalaban, kaya't humiling si Jack na sana'y makakita pa siya kahit konti. Walang tugon si Mr. Fogg, tanging mga nanlilisik na mata ang kanyang ipinakita. Dahil dito, ibinulalas na ni Jack na tinuro sa kanya ni Anne, ang kahulugan ng buhay at kung ano ang dapat niyang asahan. Para sa ating bida, si Anne ang umampon sa kanya noong siya ay bata pa. Napaisip si Mr. Fogg sa mga pinagsasabi ni Jack, kaya't muling tinanong siya nito kung bakit niya kinuha ang buhay ni Anne. Sa tingin ni Jack, mukhang mahalaga rin si Anne kay Mr. Fogg, subalit ang tugon ng demigod ay lalo pang nagpalalim ng misteryo, sa kadahilanang ang sagot nito kay Jack ay sa totoo lang, niya rin alam kung bakit niya ginawa iyon. Hindi inalis ni Jack ang kanyang tingin kay Mr. Fogg, naghihintay na may mababago sa emosyon ng kanyang kalaban. Bigla niyang napansin ang isang kakaibang bagay, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, pinutol na ito ni Mr. Fogg. Tapusin na daw nila itong walang kabuluhang usapan, aniya. Sa pagkakataong ito, determinadong tapusin na ni Mr. Fogg ang ating bida. Isang napakalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw, at ang mga tao sa upper deck ng barko ay nagtumbahan, ngunit nanatiling nakatayo ang dalawa. Sa lakas ng pagyanig, nagkandahulog na ang ilan, at ang iba'y humihingi na ng tulong. Para kay Jack, lalong nagiging kapana-panabik ang labanan na ito, lalo na't sa epikong tagpo na ito ay binunyag niya ang isang mahalagang lihim kay Mr. Fogg na hindi talaga siya ang tunay na responsable sa lahat ng kaguluhan sa barkong ito. Napaisip muli si Mr. Fogg sa mga sinabi ni Jack, kaya't ibinunyag na nito ang isang nakakagulat na katotohanan, ang tunay na may pagkano ng lahat ng ito ay ang anak niya kay Anne. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Fogg, at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Dagdag pa ni Jack, simula pa lang ng kanilang laban, napansin na niyang may posibilidad na sila nga ay mag-ama. Sa puntong ito, natigilan at natulala si Mr. Fogg, pumasok na sa kanyang isipan ang mga alaala noong kasama pa niya si Anne, hindi siya makapaniwala na nagkaroon sila ng anak. Sa wakas, ang kaninang purong itim na emosyon ni Mr. Fogg ay nagbago na, at nakitaan na ni Jack ng bahagyang pagbabago sa kanyang kulay ng emosyon. Masaya siya sa kanyang nakikita. Sa sumunod na eksena, naglabas na ang ating bida ng mga punyal, handa na para sa huling bakbakan. Naglalaro sa isipan ng ating bida kung paano nga ba magtatapos ang laban na ito, magiging isang trahedya ba o isang komedya. Sa eksenang ito, makikita rin natin ang magkapatid na sina Luna at Noah, na nagdagdag ng misteryo sa mga tanong ng ating bida. Malilipat ang eksena sa loob ng VIP na silid ng barko, kapansin-pansin ang nagkalat na mga gamit, tila naganap ang isang matinding labanan. Si Foggy, sugatan at halatang hirap ng tumayo, ay pilit na bumabangon ngunit labis na nahihirapan. Mabilis na lumapit si Noah upang tulungan ang kanyang kaibigan, ngunit agad na napikon si Foggy sa pangingialam ni Noah sa kanyang laban. Subalit imbes na magalit, isang maaliwalas na ngiti ang namutawi sa mukha ni Noah at sinagot si Foggy na alam niya naman, kaso sa tuwing makikita niyang nasa alanganin ang kanyang kaibigan, hindi niya maiwasang makialam, sagot niya ng may lambing ngunit may halong paninindigan. Napatingin sina Mika at Faye sa kanilang kasama. Sa isip ni Faye, hindi siya makapaniwalang nagawa ni Alaric na mapinsala si Noah. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib, sabay pagkilala sa lakas ng tatlong leader na kaharap nila. Alam niyang nasa alanganin na ang kanilang grupo, ngunit batid din niyang lalaban sila, anuman ang mangyari. Sa kabila ng tensyon, nagbitaw ng papuri si Alaric sa grupo ng Mother Goose. Napahanga siya sapagkat ngayon lang sila napigilan ng kanilang kalaban ng higit sa 5 minuto at nakaligtas pa ng buhay. May halong paggalang sa tono ni Alaric nang sambitin niya ang mga katagang ito.
Napalingon si Noah kay Pogi at sinabi, mataas ang tingin ng tatlong leader ng underworld sa atin. Ngunit sa kabila ng papuri, bakas pa rin ang dismayado at seryosong mga ekspresyon kina Pogi at Mika. Dito na inalok ni Alaric ang grupo ni Noah na sumama kay Mr. Fogg at maglingkod sa ilalim ng 5 leaders ng underworld. Magandang alok daw ito para sa mga tulad nila Noah na sewer raccoons, hirit pa ni Alaric na tila may halong panunuya. Mabilis namang sumabat si Homer at binara si Alaric, hindi ba ang dapat mong sabihin ay mga daga ng imburnal? Alang niya, laging lutang tong si Alaric, buti na lang laging nandyan si Homer. Ngingiti-ngiti si Noah, pero biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging seryoso at nakakatakot ang kanyang tingin, agad na nagbigay ng alerto sa tatlong leader ng underworld. Ipinaliwanag niya, ang lahat ng miyembro ng Mother Goose ay galit sa mga organisasyon ng underworld. Iisa lang ang hangad nila, at iyon ay tadasin ang 5 major organizations. Ramdam din ang nag-aalab na damdamin ni Pogi, Mika, at Faye, habang nagiging nakakatakot ang kanilang mga tingin. Natawa naman sina Bjorn at Homer, tila naaaliw na tinanggihan ng Mother Goose ang alok ni Alaric. Biglang sumali sa usapan si Bjorn at tinanong si Noah, nagpapanggap ka lang ba na parang ang dami mong pinagdaanan? Pinatay ba daw ang buong pamilya mo? Tahimik ngunit may bigat na tugon ni Noah, medyo totoo ang nasabi mo, sabay tingin kay Bjorn. Ngunit may mas mabigat pang revelasyon si Noah, dahil para sa kanya, mas mainam na isipin na lang ni Bjorn na ito'y away ng magulang at anak. Sa huling panel ng manga, ipinahayag na ang tinutukoy ni Noah na magulang ay ang kanyang ama mismo, ang demigod na si Mr. Fogg. Sa totoo lang, maraming nagulat sa revelasyong ito, at siguradong aabangan mo ang susunod na kabanata. Doon ay mas lalo mong makikilala si Noah, na sa murang edad pa lamang ay nakaharap na si P-Man, isa sa 5 leader ng underworld. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang kwento. Sa susunod na kabanata, makikita mong matinding tinamaan sina Bjorn, Homer, at Alaric. At ang nagbigay ng matinding pinsala sa kanila, walang iba kundi si Noah, napakaangas. Isisingit ko rin ang isang mainit na pinag-uusapan ngayon, si Nostradamus. Maugong na usapin ito dahil ang bali-balita ay siya na raw ang susunod na lalaban sa round 11. Siguradong napaisip ka kung bakit at paano nila nasabi na siya ang susunod na tatapak sa arena. Ano nga ba ang mga ebidensyang kaakibat ng mga rumor na ito? Alam kong maraming tanong ang bumabalot sa isipan mo ngayon, pero huwag kang mag-alala, masasagot iyan sa susunod na upload natin. Kaya abang-abang lang po at maraming salamat sa patuloy na suporta. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Royal Supes, Ricky Rosendo at Jason Barbosa. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!